Hello, Attorney Jojo po ulit ang inyong ka-legal connection. Noong buwan ng June, mga 2 buwan na ang nakaraan, ay nagimbal ang ating bansa dahil sa nangyaring pamamaril sa isang school sa Tacloban, Leyte. Dahil sa pangyayaring iyon ay naging malaking issue yung tungkol sa batas natin, yung Republic Act 9344 or yung Juvenile Justice Act of 2006. Maraming nananawagan na reviewin ang batas na ito para managot yung mga batang nakagawa ng karumal-dumal na krimen dahil kagaya ng mga pangyayaring naganap noon, yung barilan na iyon. So, unfortunately, dahil sa nangyayari ngayon sa Senate ay medyo natabunan na yung issue na ito, no? Hindi na masyadong napag-usapan kung ano na ba ang nangyari, kung meron bang nire-review ba itong batas na ito, may ano bang mangyari kaya kung mababago ba itong batas na ito tungkol sa age of criminal liability ng mga batang nakagawa or nasangkot sa krimen. So, dahil nawala na yung issue na ito, ay tatalakayin natin ang isang kaso na nadesisyonan ng ating Korte Suprema. Dito, sa kasong ito, maraming mga principles of law na tinatakel ang ating Supreme Court. Pero mag-focus lang tayo dito kung paano in-apply ng ating Korte Suprema yung Republic Act 9344 or Juvenile Justice Act of 2006 dito sa kaso na ito. Para magkaroon naman tayo ng counting idea, paano ba dinidispose or paano ba hinahandle ng ating mga korte yung mga ganitong kaso kung saan sangkot ang mga minor de edad na mga bata o under sa Republic Act 9344, tinatawag na sila ngayon na Children in Conflict with the Law, CICL. So yun na ang tawag sa kanila. So dito sa pangyayaring ito, nasangkot dito ang isang minor de edad, 17 years old. Nangyari itong kaso na to, ang biktima rin dito ay minor de edad din. So, ang nangyari dito, yung isang, tawagin na natin CICL, yung akusado, yung batang akusado, yung minor de edad na akusado. Yung CICL sa kasong ito ay sinampahan, inireklamo sa barangay dahil sa pananakit, dahil sa physical injuries. Tapos yung biktima na minor din, siya yung tumistigo laban sa CICL na ito dito sa reklamong physical injury na isinampa laban sa CICL doon sa barangay. At dahil doon, siya tumistigo na nakita niya na hinampas ng parang balde or bucket itong ng CICL, itong nagrereklamo doon sa barangay. So, pagkatapos ng hearing na yon doon sa barangay, nung sumunod na araw, yung nanay ng biktima, pagdating ng mga 3:00 ng madaling araw, ay nagising na lang siya dahil sa narinig niya yung sigaw na, "Mama, mama, mama." So nagising sila, yung mag-asawa. Paglabas nila sa bahay nila, nakita nila doon sa harap ng gate nila yung anak nila na nakahiga na bumagsak na sa lupa, at nung tiningnan nila, duguan ito. So kinuha nila, pinasok sa bahay, tapos hinugasan ng tatay yung mukha, na duguan na mukha. So pagdating doon sa loob, tinatanong ng magulang nila yung biktima kung anong nangyari. So ang sabi niya na pumunta daw sa bahay nila itong CICL, yung inireklamo din sa barangay kung saan siya tumistigo. Nandoon daw sa bahay nila. Tapos nung tinanong nila kung bakit kayo nandito sa bahay namin, sumagot daw yung CICL, meron pa siyang kasamang isa din. Sumagot daw itong CICL na meron kaming hinahanap. At pagkatapos sabihin yun, ay hinampas na siya ng matigas na bagay sa mukha. Tumama dito sa may bandang mata niya. Kaya siya bumagsak. So pagkatapos ng pangyayaring yun,
ah, natulog na yung biktima. So, kinabukasan, nagrereklamo itong biktima na masakit daw yung kanyang ulo at nahihilo siya. Tapos magang-maga na yung kanyang muka, halos lumalabas na yung mata niya doon sa yung tinamaan ng paghampas. So, dinala siya doon sa ospital. Pagdala diyan doon sa ospital, CT scan siya ngayon. Tapos nung ma-CT scan siya, nakita ngayon ng doktor na medyo matindi yung tama. May malaking damage, injury na nangyari sa kanyang utak. May mga pagdurugo sa kanyang utak. So inadvisean sila na dalhin siya doon sa ilipat siya doon sa ibang hospital na mayroon sigurong mga sapat na pasilidad o equipment para magamot siya. So nilipat siya sa ibang hospital. Paglipat sa ibang hospital, magpagkaraan ng mga ilang araw, bumisita yung kanyang kapatid na babae. So nung bumisita yung kanyang kapatid na babae, ganun pa rin ang kinukwento ng biktima na ito ngang si ICL na ang pumunta sa bahay nila at siya yung may kagawan, siya yung pumalo doon sa ulo niya. So nakita doon sa findings ng doktor na marami ngang matindi nga yung damage na nangyari sa kanyang utak. Hanggang sa nung paglipas ng ilang araw, hindi na makapagsalita itong biktima. Hanggang sa nagiging gulay na siya. Kaya nilabas na lang siya sa hospital. So nung nilabas siya sa hospital, talagang vegetative state na siya. Yung sabi, parang nagiging gulay na. At nagiging ganun ang kanyang kalagayan hanggang umabot ng 5 taon. After 5 years, pumanaw din siya. So base doon sa autopsy report, nung pumanaw yung biktima, yun nga ang dahilan ng pagkamatay niya dahil sa matinding damage na nangyari sa kanyang utak nung pinalo siya. So dahil doon, sinampahan ng kaso ngayon yung CICL. Sinampahan siya ng kasong homicide. So, yun nga ang akusasyon nila na siya yung may kagagawan doon sa pangyayari. Siya yung pumalo at siya yung dahilan. Tapos, ang sabi naman ng CICL na tinanggi niya na hindi daw totoo na siya yung may kagagawan noon dahil daw ang nangyari, inamin naman niya na nagkita nga sila doon sa barangay dahil tumistigo nga itong biktima laban sa kanya doon sa physical injury na inireklamo laban sa kanya doon sa barangay. Pero nung sumunod na araw daw ay nakipag-inuman lang siya sa kanyang mga barkada sa isang bar. Pagkatapos, pagdating ng alas 12, lumipat na naman sila ng ibang bar hanggang sa inabot na daw sila ng alas 4 ng madaling araw. Pagkatapos noon, umuwi siya doon sa lugar nila sa probinsya. At dahil daw doon sa pangyayari ngayon na sinampahan siya ng kaso, tumigil na siya sa kanyang pag-aaral dahil natakot siya doon sa banta sa kanya na may mangyari sa kanya dahil daw sa ginawa niya doon sa biktima. So, yun ang kanyang depensa. Pagdating ng desisyon ng korte, hinatulan itong na kinonvict ng Regional Trial Court itong CICL. So ang ginawa sa kanya, nahatulan siya ng ang sentensya sa kanya ay 8 years and 1 day hanggang 14 years, 8 months and 1 day yung sinintensya sa kanya ng Regional Trial Court. So ang ginawa, dahil sa na-convict itong CICL, inapila niya yung kaso sa Court of Appeals. Pagdating sa Court of Appeals, sabi ng Court of Appeals na tama yung nagiging desisyon ng Regional Trial Court, pero binago niya yung sentensya. Dahil ang sabi ng Court of Appeals, dapat mag-a-apply na sa kanya itong Republic Act 9344 or yung Juvenile Justice Act of 2006. So dahil minor, automatic magkakaroon ng mitigating circumstance. So mapababa yung sentensya. Ang ginawa ng Court of Appeals, binaba yung sentensya sa 6 months and 1 day hanggang
8 years and 1 day. So, yun ang nagiging sentensya ng Court of Appeals. Kasi in-apply na ng Court of Appeals yung Republic Act 9344. Kasi, ang sabi ng Court of Appeals, in-apply niyang Court of Appeals yung principle na mayroon kasing principle sa criminal law na kung ano yung favorable doon sa akusado, yun ang dapat i-apply sa kanya. So, dahil nga, itong kaso na to, sinampa to noong taong 2004. Tapos, yung batas naman natin, yung Republic Act 9344, yung Juvenile Justice Act, na-implement yon or nagiging nagiging effective yun noong 2006. Pero sabi ng Court of Appeals na dahil favorable sa akusado itong batas na ito, yung Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, dapat i-apply pa rin sa kanya to kahit na yung kaso niya ay naisampa pa noong 2004. Kaya ang ginawa ng Court of Appeals, binaba yung sentensya, nagiging 6 months and 1 day hanggang 8 years and 1 day na lang, mula 8 years and 1 day to 14 years, 8 months and 1 day. So, ang laki ng diferensya nung binaba nung sentensya doon sa CICL. So, dahil natalo pa rin yung CICL, umakyat yung kaso ngayon sa Supreme Court. So, pagdating sa Supreme Court, dito na pinaliwanag ng Supreme Court paano dapat i-apply yung Republic Act 9344 or Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 sa pagdating sa kaso ng mga minor. So, sabi ng ating Supreme Court, tama ang Court of Appeals. So, hindi na ni-review ng Supreme Court yung tama ba yung pagka-convict, kasi kinatigan ng Supreme Court na tama na makonvict yung CICL dahil napatunayan naman na siya yung may gawa talaga ng krimen. So, ang issue na lang ngayon kung tama ba na i-apply yung Juvenile Justice and Welfare Act or yung Republic Act 9344 dito sa CICL. So, ang sabi ng ating Korte Suprema, sabi niya na tama yung nagiging desisyon ng Court of Appeals na in-apply yung Republic Act 9344 dahil mas paborable ito sa akusado. Ngayon, sabi ng ating Supreme Court na dito sa Republic Act 9344 or sa Juvenile Justice and Welfare Act, ito na yung batas na mag-a-apply sa kasong ito dahil nga paborable ito sa akusado. At sabi ng ating Supreme Court, under sa Section 6 ng Republic Act 9344, ang isang bata na above 15 years but below 18 years old is exempt from criminal liability unless acting with discernment. So, base sa batas na ito, na yung mga minor na nakagawa ng krimen, kung above 15 years old sila, but below 18 years old, exempt pa rin. Wala pa rin silang criminal liability. Maliban na lang kung acting with discernment. So, para makonvict or para litisin ng isang minor de edad na above 15 years old but below 18 years old, dapat mayroong discernment. Kung walang discernment, hindi dapat siya litisin kasi totally exempt pa siya sa criminal liability. So, paano ngayon i-determine itong discernment? So, unang-una, pinaliwanag ng ating Supreme Court, ano bang ibig sabihin ng discernment? Ang discernment, ang ibig sabihin daw ng discernment, sabi ng ating Supreme Court, ay kung ang isang minor de edad na nakagawa ng krimen ay alam na kung tama o mali ba yung ginagawa niya at kung ano ang magiging resulta doon sa ginagawa niya. Yun ang discernment. So, ang sabi naman ng Supreme Court, sino ba dapat ang magdetermina kung mayroong discernment sa pangyayari? So, under dito sa Republic Act 9344, pinaliwanag ng ating Supreme Court na initially, ang magdetermina
kung mayroon bang discernment ay yung social worker. So ang gagawin, base sa Republic Act 9344, pag isang CICL or isang minor de edad ay nakagawa ng krimen, pag nahuli siya ng pulis, ang gagawin ng pulis, i-refer muna ito sa social worker ng DSWD. Tapos, ang DSWD, siya ang magdetermina ngayon kung meron bang discernment. Pero, yung determination of discernment ng social worker, hindi yon binding sa korte. So, initial lang yung kanyang pagdetermina para pwede yung gamiting ebidensya na mayroong ang discernment, pero pagdating sa korte, obligado pa rin yung prosecution na patunayan na mayroon ngang discernment. At ang ultimately, ang mag-decide kung mayroon bang discernment is yung korte. So, ang may final decision kung mayroong discernment ay yung korte. So, initial lang yung finding of discernment ng social worker. Pagdating sa korte, kung malilitis yan, ang mayroon obligado pa rin ang mga prosecution ang napatunayan na mayroong discernment at ang final decision, ang mayroong final decision kung may discernment ba is yung korte pa rin. So, sabi ng ating Supreme Court, dito sa kaso na ito, nakikita na tama yung nililitis siya at tama yung mahatulan siya kasi mayroong discernment. So, dito sa kaso kasi ito, dahil nangyayari pa ito noong 2004, taong 2004, sabi ng atong Supreme Court, obvious naman na hindi pa nakonsidera yung tungkol sa discernment. Wala pang finding ng social worker of discernment dahil nangyari ito, pinail itong kaso na ito noong 2004 at na-implement na lang naman yung Republic Act 9344 or yung Juvenile Justice and Welfare Act noong 2006. So understandable, sabi nating Supreme Court, na kung hindi pa na gamit ng prosecution yung tungkol sa discernment ng social worker kasi nga hindi pa nila alam yung batas na ito nung i-file yung kaso. Pero sabi ng sa ating Supreme Court na kung titingnan mo yung kabuuan na pangyayari, mayroong makikita naman doon sa desisyon ng Regional Trial Court at doon sa desisyon kung ano yung napatunayan doon sa trial courts na talagang may discernment. Bakit? Dahil unang-una, ang sabi ng Supreme Court, dahil sa masyadong gruesome yung pangyayari na gumamit ng isang matigas na bagay at pinalo sa parte ng katawan na talagang mayroong deliberate na pinatamaan siya sa parte ng katawan na maaring ikamatay talaga ng biktima. Kaya sabi ng Supreme Court, base dito sa pangyayari ito dahil sa gruesome masyado yung ginawa na krimen at yung paggamit ng instrumento na sadyang pinalo sa parte ng katawan na maaari siyang mapinsala ng matindi or maaring ikamatay niya, nagpapakita yun na alam ng CICL kung tama o mali ba yung ginagawa niya at anong magiging resulta doon sa ginagawa niya. So, mayroong discernment. Pangalawa, ang sabi ng ating Supreme Court na mayroong cunning and shrewdness doon sa paraan ng paggawa ng krimen. Kasi, ginagawa yung krimen madaling araw. Sa madaling araw kung saan yung biktima ay walang paraan na idepensa yung kanyang sarili, maaaring tulog na siya o napapahinga. Kumbaga, ginawa yung krimen sa mga oras na vulnerable yung biktima, na hindi siya makapag-resist at sa paraan na mas mabilis magawa yung krimen. Kaya mayroong shrewdness and cunning. So, nagpapakita lang ito, sabi ng ating Supreme Court, dahil sa shrewdness and cunning, sa paraan ng paggawa ng biktima, inexecute yung krimen sa madaling araw, kaya nagpapakita ito na alam ng CICL na tama o mali ba yung ginagawa niya at yung anong magiging resulta sa ginagawa niya. Pangatlo, yung
ginawa kasi yung ginawang krimen laban doon sa biktima ay parang retaliation, paghihiganti yon ng CICL dahil tumistigo itong biktima laban sa kanya doon sa reklamo sa kanya sa barangay. So, nagpapakita na ito na itong krimen na ito ginawa para patahimikin yung biktima. So, nagpapakita lang iyon na talagang alam niya yung ginagawa niya at naintindihan niya kung anong magiging epekto doon sa ginagawa niya. Tapos pang-apat, sabi ng ating Supreme Court na inamin ng biktima ng CICL na matapos gawin yung krimen, tumigil siya sa kanyang pag-aaral at bumalik siya doon sa lugar nila para magtrabaho na lang. So alam niya na yung ginagawa niya ay mali at alam niya na naintindihan niya kung ano ang magiging resulta doon sa ginagawa niya. So, sabi ng ating Supreme Court, lastly, na itong biktima, nung panahon na nangyari yung krimen, ay second year nursing student siya. Nursing student, nag-aaral siya. So, yung level ng kanyang education nung panahon na yon, nung ginawa niya yung krimen, dahil second year nursing student na siya, nagpapakita lang yon na alam na niya na mali yung ginagawa niya at alam na intindihan na niya kung anong magiging consequence ng kanyang ginagawa. So, dahil doon, sa pangyayaring yon, nakikita ng sabi ng ating Supreme Court na kitang-kita na mayroong sa kabuuan ng mga pangyayari dahil sa gruesomeness nung atake, nung krimen na ginagawa laban doon sa biktima, makikita na talagang mayroong discernment yung CICL. So, ibig sabihin, alam na ng CICL kung tama o mali ba yung kanyang ginagawa at alam niya kung anong magiging epekto doon sa kanyang ginagawa. So, ang sabi ng ating Supreme Court, inaano niya ngayon, tawag nito, inaffirm niya ngayon yung desisyon ng Court of Appeals. Pero, sabi ng ating Supreme Court, dahil din doon sa Juvenile Justice and Welfare Act, kahit na sentensyahan itong CICL ng pagkakakulong at pinagbayad din siya ng mga danyos doon sa pamilya ng biktima, ay meron pa rin, binalik pa rin itong kaso na to sa Regional Trial Court, sabi nating Supreme Court, para i-dispose yung kaso in accordance with Section 51 ng Republic Act 9344. Kasi dito sa Section 51 ng Republic Act 9344, ganito ang sinasabi: a child in conflict with the law may after conviction and upon order of the court be made to serve his or her sentence in lieu of confinement in a regular penal institution, in an agricultural camp, and other training facilities that may be established, maintained, supervised, and controlled by the Bucor or in coordination with the DSWD. So, kahit na nasintensyahan na yung CICL, pwede pa rin siyang hindi isama doon sa mga ordinaryong kriminal doon sa Bilibid Prison. Pwede siyang idalhin doon sa mga facilities, agricultural, camp, or other training facilities na i-maintain or i-supervise ng Bucor na para lang doon sa mga CICL, mga juvenile children in conflict with the law. So, ganito yung pagka-dispose ng ating Supreme Court doon sa kaso ng minor. So, ganito pala ang natutunan natin sa kasong ito, na pag ang isang minor ay nakagawa ng krimen at nasa edad above 15 but below 18 years old siya, exempt pa rin siya sa criminal liability. Maliban na lang kung mayroong ang finding of discernment. So, papaano malaman yung kung may discernment? Ang initial na magdetermina dyan yung social worker sa DSWD. So, titingnan nila. Pero, kahit may finding of discernment, hindi pa rin ito final. Evidentiary matter lang ito, initial lang ito,
kailangan pa rin niyang patunayan sa korte na mayroon ngang discernment at ang ultimately ang mag-determine kung mayroong discernment is yung court. So kung mapatunayan na mayroong ang discernment, doon pa lang makukonvict. Pero kung walang discernment yan, exempt, walang criminal liability ang isang minor na above 15 but below 18 years old. So, yan po ang nagiging discussion ng ating Supreme Court tungkol sa kasong ito kung saan involved ang isang minor na nakagawa ng krimen. At sana medyo naintindihan niyo ang ating pagpapaliwanag at nakatulong tayo ng kaunti na mabigyan ng kaunting informasyon ng ating mga kababayan, lalo na po kung saan nakadedicate itong ating channel sa mga kababayan nating hindi abogado na mailapit yung mga kaunting kalamang legal na nanggaling sa ating Korte Suprema. Maraming salamat.